okay mga kababayan, may bagong pasabog pala. Itong si Ka-Eric. Yun. Ano po itong pasabog kay Eric? Bago natin simulan, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali. Sang surok man kayo ng mundo naroroon, mga kababayan. At ito po yung ating pag-uusapan. Yung tanim testigo ni Risa Hontiveros. At syempre sa hindi pa nakalike, mag-like muna kayo dyan. At ano nga ba itong mga sinasabi ni Ka-Eric na posibleng may bago pala na testigo na lalabas labang kay Risa Hontiveros. At nakita natin ngayon, nagpabrowse-browse tayo sa Facebook ni Risa Hontiveros, sabay nilalabas niya ngayon ang lahat ng mga witnesses na di umano'y mga nabiktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ika nga, wala naman siyang mga medical evidences, wala naman siyang documentary evidences na magpapatunay na talagang totoo itong mga claim nila. At yan po ang isa sa sinabi ni alias Rene, mga kababayan. Sige po, punta natin si Ka-Eric at kung sino po yung kanyang tinutukoy na posibleng kakanta at amin na sila po ay mga talagang binayaran ni Risa Hontiveros para tumistigo laban sa isang Pastor Apollo Kibuloy. Sige po, simulan natin mga kabayan. Hindi lang yata si alias Rene ang lumalantad ngayon. I have come to know na may iba pa na gustong lumantad na sinuhulan, ginamitan ng panloloko at pandraya. Kung paano po ginamit ni Senator Hontiveros ang kanyang kapangyarihan upang abusuhin ang poder niya sa Senado. No? Kaya nga, minabuti natin na talakayin pa rin ito sa ating pangalawang pagkakataon sa live natin, US and Universe. No? Tapos nandyan si Mina Alberto from New York. And gustuhin man natin, sir, na matanggal si Risa. Mukhang di magaganap ang gusto natin kasi parang sila ang batas. Kung anong gusto nila, yun ang mangyayari. May punto ka rin, pero hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Iyon, tama yan. Sinasabi ni Ka-Eric, no, na hindi po dapat mawala ng pag-asa. And tingnan nyo po ngayon, mga kababayan natin, yung nangyari, yung pagbaliktad ng isang alias Rene. So, may masamang indication niya. At sa totoo lang, nagpa-panic mode ngayon itong si Risa Hontiveros, no? Kinakabahan po siya sa posibleng masamang epekto nito sa kanyang political career. Diba? Sige, sa mga viewers natin, no? Puntahan niyo yung Facebook ni Risa. Puro niya po pinupost, binabalik niya yung mga tumisigo daw laban kay Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, habang binabrowse ko, sabi ko, pocha, baka yung mga yan ay biglang bumaliktad, no? Baka biglang bumigti na lang yan si Risa Hontiveros. Lalo na po, tingnan nyo kasi, magkano lang ang resulta ng kanyang survey. 3% lang ang naniniwala na pwedeng maging presidente ang isang eksperto sa pagtatanim ng mga witnesses. Di ba? Yung hamon nga sa kanya, yung unang upload natin, yung hamon nga sa kanya, ni Atty. Topacio, kasuhan mo ako, Risa, sabi ni Atty. Topacio, para ilalabas ko yung mga unang witness na binayaran mo. Ika nga, sabi ni Atty. Topacio, naka-strike 3 na daw itong si Risa Hontiveros. Sige, patuloy natin si Ka-Eric. Anyway, hindi pa nakasubscribe sa mga social media platform ni Ka-Eric, search niya lang po sa lahat ng platform, Ka-Eric. Remember, natanggal din po sa House of Representatives si Congressman Arnie Teves by way of Committee on Ethics Investigation, and nagkaroon ng recommendation on the plenary and adopted po. Inadapt po ng plenaryo ng House of Representatives with overwhelming majority votes na tanggalin sa pagka-kongresista si Congressman Arnie Teves. No? At sa tingin ko po, marapat lamang na gawin din po yan kay Senator Risa Hontiveros. Kung hindi man kaagad makakakuha ng at least, ang pagkakaalam ko, 2/3 yata ang botohan dyan, 16. Kasi hindi po siya impeachable official, pero siya ay pwede po ipailalim sa 3 hakbang, no? Dahil dito sa ginawa niyang panluloko at malawakang paggamit ng pundo at kapangyarihan ng Senado upang abusuhin ito. So pwede po siyang mag-resign. That is a valid call also. Bagamat sabi mo nga ay sa ating viewer, depende po yan sa kanyang personal na desisyon. I agree. But as a matter of public pressure, we need to apply public pressure against her, mga kababayan, kay Senator Hontiveros, para po maramdaman niya at mapahiya siya
nagalit ang taong bayan sa kanyang ginagawang tanim witness na style. No? Pangalawa, maliban doon sa panawagan ng resignation, ipanawagan din po natin ang Committee on Ethics Investigation against Senator Hontiveros nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng boses sa loob ng Senado. So dapat naman talaga yan, mga kababayan po natin, no, na imbestigahan niya ng Committee on Ethics itong mga ginagawa ni Risa Hontiveros. Kasi hindi ito maganda po, mga kababayan po natin. Kung dito po kay BP Sara, galit na galit po sila, yung issue nga is confidential. Di ba? Ngayon, ang sa kanya, matindi po ito is malinaw na isang kasinungalingan ang ginagawa ni Risa Hontiveros. And now, tinatakot niya po yung witness, kasuhan daw, gagawa daw sila ng legal na hakbang para kasuhan po itong dating testigo na ngayon ay nagpaparatang sa kanya na siya daw po ay binayaran. So, alam mo yung takutin niya para nga po tumigil at tumahimik na po ito. Pero ayon po sa kay Attorney Torion, so gagawa din sila ng hakbang dyan. Pero nilinaw po mga kababayan po natin ni Attorney Torion, no, na wala po siyang kinalaman dyan. Walang kinalaman naman si Attorney Torion sa mga pangyayari na yan. So, ito pa ay parang voluntaryo na ginawa ni alias Rene at walang kinalaman po si Attorney Torion, mga kababayan natin. Sige, patuloy natin to. At isa po yan na pwedeng gawin na ang Senado mismo mag-imbestiga laban kay Senator Hontiveros. No? Pwede po magkaroon ito ng pagbabago sa magiging paninindigan o persepsyon ng mga senador, lalo na kung malinaw at maklaro po na mailalahad at mapatotohanan nitong alias Rene ang kanyang sinasabi na sinuhulan sila at the same time ginamitan sila ng panluloko at pandaraya na para lamang matuloy itong maniobra ni Senator Hontiveros na magkaroon ng Senate Committee hearing upang wasakin ang pagkatao nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, mga ministro nito, at pati po si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice... yun, ang tindi, no? Kasi pati si Pangulong Duterte at si Vice President Sara isama. Tapos si Bato pa at si Bongo. Ngayon, galit po si Senator Bato, Kaya magkakaalaman yan, mga kababayan po natin, pagbukas ng 20th Congress. Kasi alam ko, Senator Bato, nag-iisip din yan. Kung paano niya sabihin ito sa plenary, itong si alias Rene na ito. Although si Senator Bato, medyo okay yan minsan kay Hontiveros, no? Pero syempre sa issue na yan, idadamay mo ako sa gusto mong mangyari dahil kalaban mo kami sa politika at kaming kapwa mo senador. Hindi pwede yan. So palagay ko, kakausapin din po ng kampo ni Senator Bato itong si alias Rene para alamin talaga kung ano yung katotohanan dyan, mga kababayan. President Sara Duterte po, idinawit pa dito sa ginawa ni Senator Hontiveros na kalokohan. So, pwede pong manawagan ang taong bayan ng resignation against kay Senator Hontiveros bilang panawagan ng public pressure that is well within the authority and sovereign mandate of the people na bawiin ang ating pagkilala sa kanya bilang senador by calling for her resignation. Number 2, ipanawagan natin na dapat ang Senate Committee on Ethics ay magpasailalim po kay Senator Hontiveros sa investigasyon, ipatawag po ang mga naging tanim witness niya. So, ayos siya, mga kababayan po natin, no? Dapat talaga mag-imbestiga po dito yung Committee on Ethics. At sana po maging totoo, sinasabi pa ni Ka-Eric na isang witness na lalabas laban kay Risa Hontiveros. Naku po, mga kababayan po natin. Kapag madagdagan pa ng 1, 2, 3, yung mga witness na babaliktad kay Hontiveros, naku, sabi ko nga sa inyo, baka hindi alam na Hontiveros ang kanyang gagawin. Ngayon, isa pa nga lang, panic mode na si Risa Hontiveros Diba? Kung ano-ano na yung ginagawa at hindi makapagsalita ngayon sa mainstream media. Tahimik siya ngayon. Dati pa na-interview, diba? Ay Pastor Kibuloy, no? Dito sa impeachment ngayon, tahimik po siya. Kasi, pahiya na po siya, kalat na po. No? At ang taong bayan, hindi naman basta-basta maniniwala na yan ay binayaran o yan ay sinungaling. Kasi, sa kanya galing yan. Kung sabihin niya na sinungaling yan, sa'yo galing yan Di ba? Ibig sabihin kasi sinungalingan ang pinagsasabi niya noon talaga. And totoo ngayon, binabawi niya na yan. Kaya tingnan natin kung ano magiging itsura po ni Risa Hontiveros. At alamin natin kung ano din po ang opisyal na pahayag ng kampo ng QGC ni Pastor Kibuloy
sa pamamagitan po ni Atty. Torion, mga kababayan po natin. So, good luck sa iyo, Risa, ha? Galingan mo pa, no? Mukhang magpapalabas ng another million na pera itong si Risa Ontiveros. Mukhang papaldo po yung mga witnesses na handang tumanggap ng bayad para sila po ay manahimik na muli. Pero yung papaldo na naman sinabi yung mga yung nasa Amerika na yung isang witness niya na unang witness niya. Palagay ko papaldo na naman ito. Dahil sigurado maglalabas siya ng pera si Risa para lang mapapatahimik yung mga ito. Malaking imposibleng magpapalabas ng pera yan. So yun lang po yung ating update at kayo na po bahala, no? Sino ba yung dapat natin paniwalaan, itong denial ni Risa Ontiveros na hindi totoo o itong pasabog ni alias Rene? So yan lang po, maraming salamat at huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media platform. Mabuhay po kayo. Bye.